kaalaman po. Alam niyo ba, meron isang bansa na bihira kang makakita ng mga kalat sa kalsada. Kahit sa mga syudad o yung matataong lugar, kahit sa mga istasyon ng tren, wala kang masyado makikita mga kalat. At ang nakakagulat pa, wala silang masyado marami mga pampublikong basurahan. Paano kaya nila nagawa yan at saang bansa yan? Ang bansang yan ay ang Japan. At hindi ito nangyari dahil sa isang batas lang o isang cleanup drive. Resulta ito ng ilang sistemang magkakatuwang na ipinapatupad sa loob ng maraming taon. Una, tinuturuan na ang mga bata sa paaralan na sila mismo ang maglinis ng kanilang classroom, hallways at iba pang bahagi ng paaralan. Bahagi ito ng kanilang edukasyon. Pangalawa, mahigpit ang waste segregation. Sa ilang lungsod, magkakahiwalay ang koleksyon ng burnable waste, non-burnable waste, plastic, bote, lata at iba pang recyclable materials. Pangatlo, may malinaw na schedule kung kailan maaring ilabas ang bawat uri ng basura. Kapag mali ang segregation, maaring hindi ito kolektahin. Dahil dito, mas maraming basura ang nare-recycle, mas maayos ang disposal system, at mas malinis sa mga pampublikong lugar. Hindi lamang nakasalalay sa isang taong kalinisan, bahagi ito ng sistema. At bago mo sabihin, disiplinado naman kasi sila. Mahalagang tandaan na ang disiplina ay hindi basta kusang lumilitaw. Ito ay natututuhan sa bahay, sa paaralan at sa komunidad. At mas madaling sundin kapag may malinaw na sistema ang sinusunod ng lahat. Hindi ibig sabihin na dapat kopyahin ng Pilipinas ang eksaktong paraan ng Japan. Magkaiba ang ating mga komunidad at hamon. Pero ipinapakita ng karanasang ito na ang kalinisan ay hindi lamang tungkol sa ugali. May kinalaman din ito sa edukasyon, infrastruktura at maayos na pagpapatupad ng mga sistema. Sa tingin nyo, kung ginawa kaya yan sa Pilipinas noon pa, ano kaya itsura ng mga pampublikong lugar natin? Anong itsura ng mga ilog natin at ng mga kalsada? Sa tingin nyo, deserve ba ng mga Pilipino ang ganyan? Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan.